Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nanonood sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako nga pala si Naomi, 28 years old mula dito sa San Miguel, Bulacan. Ang totoo niyan, Kuya Poy, 5 buwan na akong hiwalay sa 8 taon kong boyfriend na si Marvin. Mismo ang ex-boyfriend ko ang nagdesisyon na makipaghiwalay sa akin, Kuya Poy. Ang explanation niya sa akin ay gusto niya raw kasing magkaroon ng oras para naman sa sarili niya. Marami raw kasi siyang mga bagay na gusto pang gawin na mag-isa. Kuya Poy, habang pinakikinggan ko ang mga lumalabas na mga salita sa bibig niya ay parang hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang hugot na yon ni Marvin. Ang pagkakaalam ko kasi ay never kong ipinaranas sa kanya na sinakal o kahit man lang pinagbawalan siya sa buong takbo ng 8 taon naming relasyon. Kaya nga laking pagtataka ko nang aminin niya yon sa akin. Ang paliwanag sa akin ni Marvin, gusto niya raw munang sulitin ang oras bago siya magpakasal. Opo, Kuya Poy, nasa planning stage na kasi kami ng aming pagpapakasal. Pakiramdam ko nga ay napaka-toxic ko during that time kaya nasabi niya sa akin ang mga katagang yun. Pero ang suspetsyang yun ay mali naman pala. 2 linggo lang matapos ang pakikipaghiwalay sa akin ni Marvin ay may dinala siyang babae sa aming dating kwarto. Hindi ko na idedetalye pa ang babaeng ipinalit sa akin ni ex-boyfriend, Kuya Poy, pero sa palagay ko, nagkatuluyan na nga talaga silang dalawa. Sayang lang at ipinaglaban ko pa siya noon ng 1 buwan sa pag-asang baka sakaling maisalba pa ang aming 8 taong pinaghirapang relasyon. Hindi ko lang talaga sukat akalain na sa loob ng halos 1 dekadang pag-iibigan ay mauuwi rin sa hiwalayan ang pinaplano na sana naming pagpapakasal. Makalipas ang 4 na buwan na walang komunikasyon at hindi pakikipagkita sa kanya, Kuya Poy, akala ko naka-move on na ako. Akala ko ay masaya na ulit ako kasi wala na akong inisip kundi ang sarili ko, pero bakit ba ganun? Nang makita kong magkasama sina Marvin at ang babaeng ipinalit niya sa akin, ay para bang bumalik ang lahat ng sakit sa aking dibdib. Ang panahon na palagi akong nagmamakaawa at humihingi ng limos na pag-ibig na sana'y dumating ang pagkakataong mahalin niya ulit ako. Muli akong nawasak ng pagkakataong yun. Masakit para sa akin, Kuya Poy. Walang katumbas na sakit ang piliing iwanan ka ng taong minahal mo ng mahabang panahon. Wala mang katiyakan kung kailan ito matatapos. Umaasa pa rin ako na sana ay pabilisin ng panahon ang pagpapagaling ng sakit na nararamdaman ko. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya. Sana ay matulungan ninyo ako sa pinagdaraanan kong pagsubok at nagpapaalala sa pilit kong nilalayuan na karanasan. Lubos na gumagalang, Naomi. Dear Kuya Poy, Mga kapatid, diyan na nga po ang kwentong ibinahagi sa atin ni Naomi. Halos 1 dekada ng pagsasama na nauwi lamang sa wala at gumawa pa ng iba-ibang mga excuse itong kanyang partner na si Marvin. Pero wala rin. Nalaman niya rin na ito palang si Marvin ang merong hidden agenda. Ayaw na rin pala talaga sa kanya. Ang tao ho talaga gagawa at gagawa ng paraan kung ayaw na sa'yo. Pero minsan nga ho, mas masarap pa na malaman yung katotohanan kesa naman yung inililigaw ka pa pero ang bottom line lang rin naman ay iiwanan ka. Pero sa nangyari nga sa iyo, Naomi, at syempre sa iba pang mga nakikinig sa atin na nakaranas nitong mapait na experience na pinagdaraanan ngayon ni Naomi, hindi siya ang nakatadhana sa iyo. Yan ang pakatatandaan ninyo. Hindi siya ang nakatadhana para sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka sapat sa pagmamahal na ibinigay mo sa mahabang panahon. Ang totoong nangyari dyan ay hindi niya kaya yung nag-uumapaw na pag-ibig na ibinibigay mo. Kaya siya yung nang iwan sa'yo. Siya ang hindi sapat sa'yo.
Dahil hindi lahat ng naiiwan ay silang mga nagkulang. Kadalasan nga po mga kapatid sobra-sobra pa nga na magmahal silang mga naiiwan. Kaya umaalis yung mga hindi kayang saluhin yung maio-offer mo na pag-ibig. Kaya don't feel bad. Sige, okay lang, iiyak mo ngayon. Siyempre, nang hinayang ka, nag-invest ka rin ng panahon, nag-invest ka ng pagmamahal at kung ano-ano pa ng mga pangarap with him or with her. Pero kapag ayaw niya na, wala tayong ibang magagawa kundi mag-move on at hanapin yung taong sapat na sapat sa kaya nating ibuhos na pagmamahal para sa kanya. Ang importante ay hindi nababago ang pagtingin mo sa pag-ibig.